Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayan natin kung meron nga bang mga dinosaur noong mga panahon nila Eva at Adan. Something ganon. So, Hebrews chapter 11 verse 3, sabi rito, by faith, we understand that the universe was formed in God's command so that what is seen was not made out of what was visible. So, ating tatalakayin ngayon yung old earth versus young earth. So, marami kasing mga paniniwala ang tao sa kung paano nga ba nagsimula or saan nga ba nagsimula tayong mga tao. Maraming mga nag-e-exist na teorya or na mga paniniwala sa panahon ngayon. So, unang-una rito yung God could have created the universe over time. So, kumbaga dumaan sa proseso. Sinasabi rito yung evolution ni Charles Darwin. Sabi nila, ang paniniwala nila na baka raw yung Diyos ginawa niya yung universe or ginawa niya yung mundo paunti-unti. Sinasabi rito na hindi na nagsimula muna tayo sa isang maliit na gene, gano'n, sa isang maliit na cell, tapos naging amphibian, naging reptile, naging unggoy, tapos naging tao na. So, kumbaga, sinasabi rito ang paggawa daw sa atin ng Panginoon ay yung may proseso, hindi yung boom, tao ka na, hindi yung boom, bundok ka na, parang gano'n. Kumbaga, sinasabi rito overtime nagawa to or napunta tayo dito sa gantong klaseng panahon paunti-unti. So, sa ikalawang teaching, sabi rito, God could have created the universe instantly. So, yun, pero na mas may mga paniniwala naman na yung Panginoon natin ay create tayo instant. May sabi dito na yung mga aso ginawa na automatic aso na kaagad, yung mga isda automatic isda na kaagad, yung mga ibon agad, yung mga tao na kaagad. Kumbaga, sinasabi dito kumbaga hindi tayo nag-evolve. May mga naniniwala na ganun, may mga naniniwala na nandiyan na kaagad yan. Kumbaga, kunyari yun nga, gaya nga ng sabi ko, yung unggoy na agad yan, yung tao na kaagad yan. Wala na yung evolution, hindi na tayo nag-evolve. So, ito yung ikatlong teaching, sabi rito, God created a literal Adam and Eve. So, ito naman yung paniniwala na alam nating lahat, na according sa Bible, no? Nasabi rito, yun nga, God created Adam and Eve. Noong unang panahon, ginawa muna sila Adan at Eva, silang dalawa, tapos nagparami. Ganon. Alam naman natin lahat yung istorya nila Eva at Adan. So, yun yung mga paniniwala ng mga tao kung paano nagsimula, kung paano napunta rin sa ganito yung mundo natin. So, sa unang application, para natin ito may apply sa ating mga buhay. So, sabi rito, believe in the literal historical Adam. So, yun daw, bilang Kristiyano, bilang naniniwala sa Panginoon, ang kailangan natin paniwalaan ay yung history ni Adan at Eva. Dapat hindi na tayo maliwala dun sa mga taong nagsasabi na ang tao daw ay galing sa unggoy, ganon sa evolution ba. So, dapat ikaw bilang Kristiyano, naniniwala ka na galing ka kay Eva, naniniwala ka na galing ka sa abo, na create ka sa image ng Diyos, sa image ng Lord. So, ikalawang application is believe in the doctrine of the original sin. So, yun nga, paniwalaan natin yung doktrina ng original sin, na yung tao ay nahulog sa kasalanan, ganon, na yung tao ay ililigtas uli, something like that. So,
Kaya maniwala tayo na dahil sa isang tao, dahil kay Adan, pumasok yung kamatayan, yung pain, yung suffering, like that, something ganon. So sa ikatlong application sa perito, believe in the redemptive work of Christ. So maniwala rin tayo na ang Jesucristo ay naparito para iligtas tayo, para bawiin tayo sa kasalanan, na balang araw darating ang panahon, mare-restore yung mundo natin, na walang suffering, walang kamatayan, puro kabutihan lang, something ganon. Kumbaga redemption, may wala tayo sa redemption na taglay ni Kristo.